The preceding program was paid broadcast. Any ideas, comments, and opinion expressed by the program hosts do not necessarily reflect the views and opinion of the station. The program and its producers are not affiliated with the station. Tayo po ay pumupuri at nagpapasalamat sa ating Panginoon sa hapong ito, sa ating program, Boracay Counseling Time. May solusyon sa bawat suliranin. Ito pong inyong lingkod, Pastor Gideon Nanet ng Boracay Grace Christian Fellowship, na bumabati sa inyo ng magandang hapon sa ating mga kababayan na sumusuporta sa ating radio station, sa mga lugar na kung saan naririnig po tayo or naaabot po natin. Magandang hapon po sa inyo. Sa ating mga kaibigan online, we are live sa ating Facebook account, Radyo Boracay 106.1 FM, sa Boracay Malay Streaming, and also sa mga online apps na nagagamit po natin, na kung saan makapag-connect po tayo sa ating mga kaibigan, sa ating mga kababayan. At ito po ay na avail or mapapakinggan po tayo sa mga online radio, sa Radio Philippines, sa live online radio, sa MyTuner, What's Your Radio, at maging sa instant radio. Yes po, it's a blessing na mayroon po tayo ng mga tools, no? Technologies na kung saan makapag-connect po tayo, makapag-share po tayo, makapag-encourage po tayo. And yes, sa hapong ito, gusto ko lang po nating batiin muli ang ating mga kaibigan na sumusuporta, sumusubaybay, nagbibigay ng kanilang panalangin, nagbibigay ng kanilang suporta para po sa ating program every month po, sa ating counseling time once a month. And yes, ang ating panalangin na sana po ito po ay maging pagpapala. No? Ito po ay maging inspiration na yes, hindi po tayo nag-iisa. Sa anumang hamon ng buhay, sa anumang mga pagsubok, sa anumang mga pinagdadaanan po natin na minsan nagbibigay po sa atin ng discouragement maybe, no? Ang ating palaging sinasabi, nandyan po ang Panginoon. Siya po yung nagbibigay ng solusyon. And sa bawat suliranin, malalampasan po natin ito. And yes, nagpapasalamat po tayo. Una sa ating Panginoon at sa mga taong ginagamit ng Panginoon. At higit sa lahat, no, huwag po natin kalimutan na ang kanyang mga salita ay nandyan para gabayan po tayo, no? Tulungan at turuan po tayo na sa ating mga kaisipan, sa ating mga desisyon, sa ating mga pananaw sa buhay, no? Magkakaroon po ng direction. And muli, no, magandang hapon po sa ating lahat. At gusto po namin kayo na makasama, no, sa oras na ito from 5 o'clock in the afternoon hanggang 6 o'clock po in the afternoon. So muli, nagpapasalamat po tayo na mayroon tayong pagkakataon, and today is February 22, and we are blessed by the Lord, no? Parang kailan lang ang panahon, ang bilis lang, no? Next week, no, magma-March na po tayo, and we praise God na sa anumang sitwasyon, kahit ang bilis ng panahon, may isa pong hindi nagbabago, no, sa ating buhay. Yun po ay ang ating Panginoon at ang kanyang mga salita. And sa ating pagsisimula, no, tayo muna ay manalangin. Ama po naming banal, mapagmahal po naming Diyos, kami po ay nagpapasalamat sa hapong ito na mayroong opportunity po kami na
makapagbulay-bulay ng inyong mga salita, na maging katotohanan na aming panghahawakan, maging karunungan po namin na mag-i-impact po sa aming kaisipan, sa aming mga desisyon, maging sa aming mga nararamdaman. And Father, we thank you for this afternoon na meron po kaming pagkakataon to connect. And Lord, may you bless our listeners. Ano man yung kanilang sitwasyon ngayon, nasa bahay po sila, nasa trabaho po sila, nagbabiyahe, or ano man yung mga ginagawa po nila, Panginoon. We are praying for your blessings. We are praying for your presence. We are praying for your guidance and protections. Na kung ano man yung mga nangyayari sa kanilang mga buhay, makikita po nila na mayroong purpose, mayroong will, and mayroong plan ka po sa kanilang mga buhay. And we ask, dear Father, that you will bless this radio station, the ownership, the management, and even, Lord, sa maging misyon ng radio station na to. And also, Father, we would like to commit and bless our brethren who are praying, who are supporting, and also, Lord, mga kapatiran na nagbibigay encouragement, that may you continually bless them, Lord, as they love you, as they support your work. And Father, may your presence be upon us, Lord, this afternoon. At aming dalangin, Lord, na patuloy mong pagpalain ang aming bansa, ang bansang Pilipinas, patuloy mong gabayan ang aming local government dito sa Bayan ng Malay, at maging sa bawat pamilya po. May mga bagay na kailangan po naming malaman, intindihin, at kilalanin, at mangyayari lang po ito kung aming hinga ng tulong, Panginoon, dahil ikaw lang po ang makapagbigay ng karunungan sa aming lahat. Father, today, salamat po, at ito po yung aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. So, sa hapong ito ay ang ating tatalakayan at pag-uusapan ay patungkol sa pag-ibig. At maraming mga katotohanan po na nabibigay ang Biblia patungkol po sa pag-ibig. No? Una, yung pag-ibig na kung saan nagbibigay ng kaligtasan po sa atin. Yun po ang pag-ibig ng Diyos sa atin, at yun yung pag-uusapan po natin this afternoon. Yung pag-ibig po natin sa ating mga kapatiran, no? Pag-ibig po natin sa ating pamilya, no? Pag-ibig po natin sa ating mahal sa buhay, no? Pag-ibig po natin sa ating mga kaibigan, and even our God commanded us to love, no? Not only our neighbors but to love our enemies, no? And dito sa talatang ating balikan, no? Si Pablo po ay ginamit ng Panginoon para matulungan tayong lahat kung ano ang kahalagahan ng pag-ibig sa isang tao sa buhay natin. Kung bakit, yes, sabi ng iba, gasgas na ito na salita, no? Pero bakit hindi pa rin siya mawala-wala, no? Sa ating buhay. And also, bakit ba kailangan po maging totoo siya sa ating mga buhay? Ano yung maging epekto or na maidudulot niya, no? sa ating mga pamumuhay? At ano yung pangako ng Diyos, no? Sa pamagitan ng pag-ibig na to? So, basahin muna natin ang 1 Corinthians chapter 13. Sabi po dito sa Good News Translation, sabi niya, I may not be able to speak the languages. No? I may be able to speak the languages of human beings and even of angels. But if I have no love, my speech is no more than a noisy gong or clanging bell. I may have the gift of inspired preaching. I may have all the knowledge and understanding of all secrets. I may have all the faiths needed to move mountains. But if I have no love, I am nothing. I may give away everything I have
and even give up my body to be burned. But if I have no love, this does me no good. Love is patient and kind. It is not jealous or conceited or proud. Love is not ill-mannered or selfish or irritable. Love does not keep record of wrongs. Love is not happy with evil. Love is happy with the truth. Love never gives up, and its faith, hope, and patience never fail. Verse 8, love is eternal. There are inspired messages, but they are temporary. There are gift of speaking in strange tongues, but they will cease. There is knowledge, but it will pass. For our gift of knowledge and inspired messages are only partial. But when what is perfect comes, then what is partial will disappear. When I was a child, my speech, feeling, and thinking were all those of a child. Now that I am an adult, I have no more use for childish ways. What we see now is like a dim image in a mirror. Then we shall see face to face. What I know now is only partial. Then it will be complete as God's knowledge of me. Meanwhile, these three remain: faith, hope, and love. But the greatest of this is love. So this afternoon, ito po yung talatang isinulat ni Pablo ang magbibigay po sa atin ng katotohanan patungkol sa pag-ibig, ang kahalagahan. No? That's why I entitled our message this afternoon, no? The Love that Saves. And kung titingnan po natin ang talatang ito, napakaganda ng talatang ito na magbibigay po sa atin ng inspiration. Maybe as a person na gustong magmahal or nagmamahalan, no? At may planong magpakasal kung hindi pa po kayo kasal. It is good, no? Ito po ay isang magandang basihan, no? Kung ano ang ibig sabihin ng pag-ibig at kung paano magmahalan. And minsan, no, ito po na verse or chapter nagagamit po sa wedding. No? Maririnig po natin sa mga music. No? At parang tunog romantic. No? Kasi it's very clear, very beautiful, and very meaningful. No? Kumbaga, pasok na, suwak na, at wala ka nang hahanapin pa when it comes to love, the meaning, the definition, the example, the illustration, the purpose of love. No? But as we recall, no, as we ponder upon sa statement dito ni Pablo, Paul wrote this chapter, no, these words, no, for us to be reminded kung saan nagmula at kung paano po ito nag-iipekto sa atin. Una, yung pag-ibig na to ay tumutukoy sa pag-ibig ng Diyos sa ating lahat. As the highest form, as the highest kind of love, no? The agape love, the love of God, no? Sa ating lahat. And this is the writing na magsasabi napakataas ng standard. No? It means galing po ito sa Diyos. At mangyayari lang po ito kung magkaroon po tayo ng koneksyon, ng relasyon sa ating Panginoon. Dahil ang pag-ibig niya ay nagligtas sa atin. Ang pag-ibig niya ay makapagligtas sa atin. As the John 3:16 would remind, no?
sa ating lahat that for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believes in Him will not perish but have everlasting life. So, it is the love of God na ipinakita, ipinadarama, at ibinigay sa ating lahat. And then, after that, yung mga taong kumikilala sa Diyos, tumatanggap sa Kanya. Ito po yung pag-ibig na to ang gagabay. Gagabay sa ating pamumuhay. Hindi lang po ito ang pag-ibig na ipinakita ng Diyos Ama na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak. Hindi lang po ito ang pag-ibig na ipinakita ni Hesukristo dun sa krus ng Kalbaryo. At ito po ay naging regalo sa ating lahat. At yun, naging pangako niya na wala nang makakahiwalay sa atin sa kanyang pagmamahal. But ito rin ang tutulong sa ating pamumuhay bilang tao, bilang Kristiyano. As a person, at kung ano man ang katayuan po natin sa buhay, kung ano man ang pagtawag ng Diyos, saan man tayo nilagay niya, as a mother, as a father, as a husband, as a wife, as a children, as a servant, as a boss, if you are connected already, if you are related already, this kind of love would save us from our day-to-day life. Because nung tayo po ay nagkasala sa Diyos, yung buhay po natin hindi loving, hindi selfless, kundi selfish. And it is the love of God na nagligtas po sa atin sa posisyon ng pagiging makasalanan papunta sa pagiging anak ng Diyos. And also, this is the love of God na tutulong sa atin na from selfishness, from self-centeredness, ay magiging selfless, magiging servant. And this is the purpose of Paul writing this passage. Kasi nagkakaroon ng problema sa mga early Christian doon sa church ng Corinth. Yes, mga magagaling po sila, mga gifted po sila, may privilege po sila. They have all the spiritual gift, tongues, prophecy, faith. But merong isang kulang, ang pagmamahal ng Diyos na gagabay sa kanilang buhay. It is because we are dependent on God. We are dependent on God's love. Ang isang tao without the love of God, hindi po tayo maliligtas. At kung naligtas na tayo without the love of God na mag-transform sa atin, mahihirapan po tayo na lumago, mamuhay, makikitungo. Because human as we are limited. At dahil dito, sumulat si Pablo na kahit isang mananampalataya na, if they are not living in God's love, magkakaroon talaga ng problema. Magkakaroon ng distraction. That's why, ang pag-ibig lang ng Diyos ang makakaligtas po sa atin from hell and from self-destruction. Because the only way to be saved and to be fulfilled and satisfied is through the love of God. That's why napakalaga ng definition po dito sa chapter na to. Kasi from spiritual bankruptcy, we need the love of God para hindi tayo mabankrupt uli, para mapuno na tayo. And also, from spiritual immaturity papunta sa spiritual maturity. And this is the spiritual condition of the church. So, in this passage, inexpose ni Paul ang ating pangangailangan at tinuturo na tayo
sa ating Diyos na makakaligtas po sa atin. Makakapuno ng ating pag-ibig, makapagbigay ng pag-ibig, at siya rin ang makasustain ng pag-ibig sa ating buhay. So on verse 1 to 3, makikita po natin the emptiness of life, the emptiness of each relationship, the emptiness of religion without love. It's empty. That's why the love of God is very important sa buhay ng bawat isa sa atin. The love of God is very important na maipamuhay sa bawat buhay ng isang Kristiyano. Because without the love of God in our lives would be empty, our religion would be empty, our relationship would be empty. Even tayo pa yung tanyag, talentado, may pribilehiyo. Sabi niya, though I speak with the tongues of men and of angels, but have not love. You see, the main ingredient, the missing piece is the love of God. The love of God for us, in us. It is a love that called us na maligtas at magkaroon ng relasyon. Na itong relasyon ang gagabay sa ating pamumuhay bilang tao. At kung ano man yung pagtawag ng Diyos sa atin. He described, Paul describes on these verses, that yes, my spiritual speech, my spiritual knowledge, my spiritual faith, mayroong spiritual sacrifice, but without the love of God, without motivated by the love of God, sabi niya, I am a noisy gong. I am nothing. I gain nothing. Sabi niya, yes, nandyan, naririnig, pero wala at walang maabot. At the end of the day, our lives, our relationship, our religion, without the love of God through Christ, ay maging spiritual empty. So, ang kalagahan ng pag-ibig ng Diyos sa buhay mo at sa buhay ko. Because it will save us from the penalty, from the punishment, and from the presence of sin. And motivate us to live a Christ and God-centered kind of life. So, imagine, may mga accomplishment po tayo. May mga naabot po tayo sa buhay. Example, sa sports. Yung bahay po natin, puno ng trophy, puno ng medal, magagara. Pero as we think on the trophies, they were lifeless. So as we meditate on these verses, maybe we are spiritual, we have full of knowledge, we have good character, or we have good reputation, but in our hearts, hindi po ito napunuan ng pagmamahal ng Diyos. Hindi po ito nababago ng pagmamahal ng Diyos. Nakapokus lang sa ating reliyon, sa ating sarili, sa ating reputasyon, before God and before men. It is empty. So yes, we can know about God. We can serve God publicly through our religion. We can be religious. We can be a good person and still not know God, not experience the love of God, and still lack of love personally on the Lord Jesus Christ. Yes, we can be faithful in our religion but still lost because we don't experience
the unchanging, the transforming power of God's love in Jesus Christ. It is personal. It is intentional. The love of God sa bawat buhay po natin is personal. It is intentional. It is specific. Na hindi po nakabase sa anuman, kung di nakabase yan sa salita ng Diyos na ipinahayag sa iyo at sa akin. So are you trusting your effort, your accomplishment, your gifting? Are you trusting your religion? Or are you trusting Christ, which is the love? Kumbaga, na-package na pagmamahal ng Diyos. When God said, "For God so loved the world that He gave His only begotten Son," are you really trusting on the Lord Jesus Christ? Siya lang ba? Or may kahati sa pananampalataya mo si Kristo? Sabi ng isang theologian, faith alone, Christ alone, by grace alone. So, dito natin makikita ang katotohanan that without the love of God in Jesus Christ, our lives would be empty. Meaningless. Walang sense, walang value. Second, from verses 4 to 7, dinefine po dito ni Pablo kung ano ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Kung ano ang tunay na pag-ibig. At may mababalikan po tayo, may masasandalan po tayo, may babasihan po tayo. He said that love is patient, kind, not envious, not proud, not self-seeking, not easily angered. It keeps no record of wrong. And as we reflect on this passage, this is the love of God. This is the standard of God. And only God could make this happen sa buhay natin. In our lives, we are limited in our lives. Our love is so conditional. May hangganan, may katapusan. Minsan hindi pa tayo nagsisimula, tapos na. And this is the picture of the love of God. And parang imposible na maisabuhay without the help of God. The good news and the good thing is, if you are a believer, God has given you the Spirit, His Holy Spirit. And there is a fruit of the Spirit. And ang una dyan, sabi niya, walk in the Spirit. Sabi niya sa Galatians chapter 4. Or chapter 5. Sabi niya, but the fruit of the Spirit is love. So, if we are honest, without God, without His love, we are always frustrated. We always failed. That's why the Word of God is like a mirror na kung titingnan po natin, we fall short. We are not perfect. Imbes na patient, impatient po tayo. Imbes na humble po tayo, full of pride. Imbes na selfless tayo, naging selfish po tayo. Naging jealous po tayo, naging unforgiving po tayo. That's why Jesus is the only hope. The salvation of the Lord Jesus Christ is necessary to all of us. And the love of God saves us from this kind of life. Parang nakita po natin ang Diyos po natin ay perfect. At binigyan niya tayo ng law.
na perfect. At nakita po natin yung ating sarili na kapos talaga sa standard. At hindi po natin nasusunod yung law ng Panginoon. And has given us His favor, His grace, His mercy, and He gave His Son, the Lord Jesus Christ. And through Jesus Christ, na fulfilled ang law. At ginawa niya po ito sa atin at tinulungan niya tayo kung paano masunod. That's why this is the perfect example of love. That Christ redeem us, that Christ help us. Because He alone ang makakatulong. He was perfect. He is so kind. He is selfless. He is humble. And He said on verse 7, love bears all things, hope all things, endure all things. That on the cross, the Lord Jesus Christ, before He died, He bore our sins. He endured our punishment. He sacrificed Himself for us. For our salvation, for our relationship, for our future, for our present life, Christ died for us. For us to be saved. That's why this afternoon, imagine na pinalitan po tayo ng Panginoon. Siya yung nagbayad. Tayo yung nagkasala. Tayo yung dapat makaranas ng death sentence. But Jesus said, I will take your place. And this is demonstrated on the cross of Calvary. That's why this afternoon, it is a time to reflect na ang Diyos pala, hindi niya lang nilikha at hindi niya lang tayo binigyan ng buhay, but also, binigyan niya po tayo ng pagkakataon na maranasan ang kanyang pag-ibig sa ating mga buhay, na kanyang ibinigay ang kanyang kaisa-isang anak, na hindi pumalya. That's why Jesus never fails. And He said, love never fails. As we reflect on this truth, that love is eternal, sabi niya, everything on this planet, maybe position, popularity, fame, it will fade. Yes, sa period of time, ma-appreciate po natin pero may hangganan. Wealth, resources, money, source of income, it will fade away. Mawawala po ito. Even our talents, gift, our skills, mawawala po ito. That's why nung isinulat ni Solomon ang Ecclesiastes, lahat po ay ibinigay ng Diyos sa kanya. Parang halos. And then ginawa niya ang lahat, negative and positive. And at the end of his life, he said, it is meaningless, it is useless. Because he is living. Solomon lives a life not under sa pagmamahal niya, sa pagmamahal sa Diyos. Yes po, ang buhay na malayo sa pagmamahal ng Diyos at pagmamahal sa Diyos. Kasi una, nagmahal ang Diyos sa atin at dahil ang mahal ang Diyos sa atin, mahalin po natin siya. Vice versa yon. Sabi ni John, we love Him because He first loved us. And that is our security. That is our salvation.
Because without the love of God, we will be in danger of hell. Without loving God, we are in danger also of self-destruction. Diba? As you notice, no? Kung hindi tayo niligtas ng Diyos dahil sa kanyang pag-ibig, malamang impyerno po yung kahihinatnan po natin. Pero dahil ipinadala niya ang kanyang bugtong na anak, may kaligtasan po. And then after that, this life na minahal ng Panginoon, kung hindi po natin isabuhay ito sa pagmamahal sa Kanya, balik sa Kanya, self-destruction po ang ending. Kasi, ang makakatulong lang po na maging fulfilled, satisfied, may meaning, if a life that lives, no, na nagmamahal sa Panginoon. Kasi everything na hindi sa pagmamahal ng Panginoon, it will destroy us. It will destroy us. Di ba napag-isip po natin, money is neutral. No? Sabi nga ng kaibigan ko, si Pastor Jonathan, sabi niya, money is amoral. No? But sabi niya, kung hindi po ito motivated, guided, sa pagmamahal po natin, ang tendency, mahalin po natin yung pera. For the love of money is the root of all evil. So, maging self-destructive siya. Mapala ito sa Panginoon. Lahat na lang mangyari ang hindi maganda. But if we love God, if we have money in our pocket, in our life, no, magamit po ito sa na may direksyon, na may sense, na may punto, because ang nag-guide po sa atin because we love God. We love God. Steward lang po ako dito. Gamitin ko ito sa tama. Hindi ko ito gamitin sa mali because I love God. So, the love, no, that comes from God saves us. Hindi lang sa eternity, but sa present danger. Di ba ngayon is, ang uso ngayon is self-love, no? Self-love. Mababasa natin, no? So kung self-love, maging selfish tayo. Pero kung motivated ang ating buhay, guided by the love of God, it will reach out. It will help others, thinking of others. That's why, di ba ang acronym ng JOY, no? Jesus, others, and you. So, dito makikita po natin that love never fails. The love of God never fails. Hindi tayo mapapahiya, hindi tayo iiwanan. The love of men will fail. But the love of God never fails. Everything in life will fade. But the love of God is eternal. Even in our Christian journey, sabi nga ni Pablo po dito, someday, faith will end because faith will become sight. Sabi niya, hope will end because hope will be fulfilled. But only love remains because it will continue on eternity. Di ba? Loving God, loving others. Salvation, it will continue on eternity. It is the love of God. And it is our love for God would remains. That's why ang nakakalungkot dahil may prophecy ba sa mga Christians. Sabi niya in the last days, the love of many will grow cold. And this is the hope that if we will allow the love of God, di ba? Minsan nawawala po tayo sa faith natin. Balikan lang natin yung cross. Balikan lang po natin yung ginawa ni Jesus. Bakit magtatampo tayo sa Kanya? Bakit pipiliin natin ang mundo na pinili na tayo ng Diyos, na ibinigay niya ang Kanyang bugtong na anak? At ito yung rason kung sa hapong ito na nakikinig ka, ikaw po ay nakiklaim na Christian, tapos nag-backslide ka, lumayo ka sa Panginoon, balik ka sa Panginoon. Hindi deserve ng Panginoon na magtampo ka. Dahil sa mga tao, dahil sa churches, dahil sa mga nagnakit sa'yo. No, it's not.
You need to recall kung paano ka minahal ng Diyos, kung paano siya nangako, kung paano niya tinupad ang kanyang pangako, kung paano niya tayo tinubos. Like Peter ba, na dininay niya si Christ 3 times. But sa bandang huli, nung na-resurrect na si Jesus, nirestore siya ng Panginoon, and then tinawag siya ng Panginoon. Sabi niya, Peter, do you really love me? Peter, do you really love me? Do you really love me? So, recall kung paano ka minahal ng Diyos, kung paano tayo tinulungan ng Diyos. And commit your life to love God. Katulad sa kasalan. Yung kaibigan ko may planong magpakasal. Di ba sa altar, nangako sila na magmahalan hanggang sa katapusan. Nung tinanggap mo si Jesus, sinabi ni Jesus na minahal kita ng lubusan, minahal kita sa walang hanggan. And you said, Lord, I will love you. So this is the motivation. So, kung hindi mo pa natiyak ang pagmamahal ng Diyos, maybe hindi mo tinitiyak dahil may religion ka, dahil okay ka, dahil mabuti kang tao. The question is, makita po natin ang ginawa ni Kristo. At kailangan mo matanggap ang ginawa ni Kristo. Because salvation is not about us. Salvation is not about you trying to be better. But it is about receiving the one, the Lord Jesus Christ, who loves you perfectly. Di ba? Tingnan po natin. Salvation is not about us trying to love better, to be the best person. But salvation is about receiving the Lord Jesus Christ, who loves us perfectly. So as we end on this message this afternoon, the love that God shows us on this chapter says that our life, our relationship, our religion, without the love of God in Christ, would be empty. It is enough without the love of God in Christ. Our heart falls short. In the sight of God, we are falling short. But Jesus perfectly loves us. And He loves us eternally. That He offered His life to you. So the challenge is, we need to stop trusting our effort, our religion, our works, and we need to trust Christ alone. Because the greatest of all is the love of God in Jesus Christ. So, mga kaibigan, no? This is the love of God, that He sent His life. He sent His Son. He gave His life. And through His love, no, niligtas po tayo ng Panginoon. And because natanggap na po natin yung pag-ibig ng Diyos, it will save us from ourselves and to grow into the knowledge of His Son, to grow in knowing Him, to grow in serving Him, to grow in following Him, to grow in worshiping Him. That would lead us to Himself. That someday we shall see Him and we will enjoy Him because of that love. Because of that love, the love of God through Jesus Christ.
our Lord and Savior. So muli, purihin ang Panginoon. Maybe may time na nagda-doubt ka. May time na nagko-question ka kung totoo ba yung pagmamahal ng Diyos. Or nababase po natin yung pagmamahal ng Diyos sa pamagitan ng pagmamahal ng tao sa atin. Or maybe may mga experience po tayo in the past na nagkukos na i-ignore yung pag-ibig ng Diyos. Dahil masasabi po natin, walang perfect love. Walang forever. But this afternoon, kahit ang gulo ng social media at nagtuturo at nagbibigay opinion patungkol sa love ng Panginoon, love natin sa Panginoon, love natin sa isa't isa, even love natin sa kaaway, ang kagandahan, mabalikan po natin ang salita ng Diyos. Yes, may mga kanya-kanyang opinion, may mga biases, may mga ill feeling, may mga negatives, no? May mga judgment. But whatever the circumstances or the situation, may salita ang Diyos na gagabay sa ating lahat. And this afternoon, it is our comfort that yes, we are failing in this area. We are falling short. But ang Diyos pa natin hindi. And He is waiting for you right now to come before Him and to surrender your life, to accept and to believe the Lord Jesus Christ as your Lord and personal Savior. Paano yun, Pastor? Sabi ng Biblia, repent from your sin and believe on the Lord Jesus Christ, and you will experience the love of God in Christ. And He will receive you as His child, and He will give you eternal life, and you will experience forgiveness. And this afternoon, para po sa mga kababayan po natin, sa mga kapatiran po natin sa Panginoon, na yes, ang tagal mo nang hindi nakapag-church, nakalimut ka na sa mga pangako ng Diyos, at masabi mo like a prodigal son, our Father in heaven is waiting for you, longing for you, na magbalik sa Kanya. Magbalik sa Kanyang mga plano, kalooban. Magbalik sa gawain ng Diyos. Because naghihintay ang Panginoon. Huwag kang mahiya. Decide and do the first move to go back. Why? Because He is our loving Father, a loving God. Yes, may mga judgment maybe, may mga opinion, may mga feedback, but hindi tayo magfo-focus doon. Nung ang prodigal ba, nung bumalik, nag-focus ba siya sa feedback ng servants, feedback ng kanyang kuya? Hindi yung pinakinggan niya, at ang nangyari, ang authority ay nanggagaling pa rin sa tatay niya. He was accepted, he was reinstated, and because of that, they enjoy the blessing. So hindi man madali ang buhay sa panahon natin ngayon. Lahat po may mga struggles, lahat po may pinagdadaanan. But the love of God is so powerful that He can save us, He can transform us. And to make us better, to grow us mature, progress. No? Yes, we are failing. But the love of God is there. Nasaluin, natulungan, nabaguhin, nadisiplinahin, napagsabihan. It is the love of God. How sweet, no? And this is our comfort. But sa mga kaibigan po natin na hindi pa nakapag-engage sa love relationship with God, don't hesitate. Huwag mo nang hintayin ang 10 years, 5 years, 5 months. Today is the day of salvation. The love of God in Jesus Christ can save you from hell, from sin,
The love of God in Jesus Christ can give you eternal life, can assure you that no matter what happened, He will accept you as His beloved. And this is the Word of God. So today, as we close, no, sa tinatawag nating Love Month, kasi next week, magmamarch na tayo. Sana nakita po natin ang ating mga sarili sa sinabi ni Pablo, that without the love of God, without the love of Christ in us, we're nothing. And we cannot live on our own without the love that will guide us. And eternity in the future, settled in heaven, it is the love of God. And it is our love in response to Him that matters. So, sa ating pagtapos, no, gusto lang po nating batiin ang ating mga kaibigan na nakikinig sa hapong ito or nanonood online. Si Pastor Tocayo, no? Pastor Gideon, dyan sa Aklan, no? Kalibo Aklan or Washington, no? Good afternoon po sa inyo dyan. Pastor Leo, and then yung kaibigan ko na si Brother Zion, no? Good afternoon sa inyo. And then si Brother Vince, no, dyan sa Pakilawa. At yung ating kamanggagawa, yung ating partner, no, sa gawain, Brother Darley. Good afternoon. And sa ating mga announcement, no, nandyan lang tayo sa hagdan, no? Kung nandito ka sa isla ng Boracay, ang Boracay Grace Christian Fellowship ay nagtitipon every Sunday dyan po sa Sitio Hagdan, no? Boracay Grace Christian Fellowship. If you want to join us sa ating Bible study, prayer fellowship, no? Worship time, and even ministry time, no? Nandyan lang po tayo. At batiin din natin, no, yung ating kaibigan, si Pastor Tones, no, Boyko. Good afternoon, Pastor. And then yung ating kaibigan dyan sa Iloilo, no, sa Mandurriao, Pastor Richard, no. And yes, si Ma'am Giselle, no. Good afternoon sa inyo. Ma'am Giselle Martin. And then yung ating kaibigan dyan sa Guimaras, si Pastor Gerald, no? Good afternoon, Gerald Patanao. Ang ating manang, no? Dyan sa Guimaras din, ng May Marquez, no? And then good afternoon kay ng Jean dyan sa Rojas City, ng Jean Cuniendo. Good afternoon yung ating ka-teammates, no? Si Brother Kokey Mariano. And yung ating kaibigan dyan na si Sir, no? Sir Ernie, no? Dyan sa Romblon, no? And kay Jekan, good afternoon. And also sa aking kapatid, no? Na si RV, good afternoon sa inyo dyan. And yes, purihin po ang Panginoon na tayo po ay makapag-connect, no? Makapag-share, makapag-pray, makapag-bless, no? Makapag-remind na sa anumang hamon ng buhay, no? May Diyos po tayo na magbibigay ng solusyon. Yes, sa bawat suliranin, mayroong mga lessons, no? May mga learning, no? And wag po tayo mawala ng pag-asa sa buhay na meron tayo, no? And mayroong isa pa, no, na gusto nating batiin, no? Nandyan ngayon sa Washington, no? Si Ate Gladys, no? See you on Tuesday, no? Dyan sa Haysed Cafe, no? Kung nandyan po kayo sa Kalibo, masarap yung kape, no? With Brother Sir Ace, no? Dyan sa Haysed, sa Orita Road, no? So, muli,
Purihin ang Panginoon sa hapong ito. Have a blessed afternoon. And yes, next broadcast po natin sa ating counseling. Magma-March na po tayo. So see you next month. And also see you next Friday, no, sa ating program, The Life Way. No? Yun yung ating blessing, no, na magkakaroon po tayo ng meeting online. So muli, tayo po ay manalangin. Lord, we thank you for your blessing, the assurance, your promises, your expression na minahal niyo po kami at binigyan ng pagkakataon na mahalin ka rin sa aming buhay. Salamat, Lord, sa kaligtasan at maging sa buhay na inilatag mo. Yes, we are not perfect. We are struggling. We are human being na nangangailangan ng tagapagligtas. Nangangailangan ng tagagabay. Na yes, kung sa amin lang, we are falling short, we are failing, we are frustrated, but because of you, Lord, we can move on, we can grow, we can be of help, Lord, sa iba. Salamat sa pag-ibig mo. Salamat, Lord, sa hapong ito na aming maidulog ang bawat isa sa amin. Patuloy mo kaming pagpalain. While waiting for your coming, while waiting na ma-reveal po yung plano mo, pagpalain niyo po na marami ka pang iligtas ng mga kababayan po namin. Sana, Lord, yung mga kaibigan ko ay maligtas mo rin. At ang aming mahal sa buhay, Panginoon, darating talagang panahon na mangusap ka sa kanila. Lord, today, we thank you and we bless you. Pagpalain niyo po ang bawat isa. This we pray, Lord, in Jesus' name. Amen.